Magandang umaga mga kahugot, at ngayong araw na ito ay pipilitan talaga nating ma-upload ang part 2 ng kwento ni Sophie, sapagkat ito ay isa sa mga pinaka-aabangang update since nagsimula ako sa pagbabasa ng inyong mga kwento noong 2001. At pasensya na lamang kayo kung maliban sa ingay ng mga ibon, tilaok ng manok, ay meron ding kayo maririnig na tahol ng aso at tawa ng mga kambing. Pasensya na, pero yayariin natin ito mga kahugot. So i-deadman nyo na lang yung mga ibang ingay na maririnig nyo. Mag-focus na lang kayo sa kwento ng kahugot nating si Sophie na napakaganda. Siyempre mula dito sa ating programang DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, it's true that nothing is permanent but change. Sadly, pati damdamin ay nagbabago. It's been 12 years but honestly, pakiramdam ko ang bilis ng panahon. Si Pijong, noong sumulat ako sa inyo noong 2012 ay 9 months old lang. Ngayon ay 13 anyos na at isa siyang mabuting anak. Masipag, conservative pero matapang. Good thing Kuya Bono, hindi siya nagmana sa kanyang amang si Perry John. Time flies so fast indeed, lalo na sa kagaya kong nakikibaka pa rin sa buhay at naghihintay sa isang napakahalagang araw sa aming buhay na matyaga kong hinihintay kahit na 5 taon pang mangyayari mula ngayon. Pero bago ako magpatuloy, isang mainit na pagbati muna sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kapuso noon na kahugot na ngayon na natatandaan pa rin ang aking kwento 12 years ago. Yellow means happiness. Remember, right? But like what I was saying, everything changes and I don't go by the yellow anymore. If I am to choose a color to represent me and my present life, I can say, I am purple. Ako po si Sophie at narito ang panibagong yugto ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. December 24, 2014, hindi ko inaasahang makita ulit si Rexon sa loob pa ng pamamahay ng biyanan ko, parents ni Perry. Kagagaling ko noon sa kapitbahay sa likod, nakipagchismisan, at ang makita nga si Rexon sa salas ay nakakagulat para sa akin. Ay, bati niya. Napatingin ako sa biyanan kong babae. Natatandaan ko siya eh. Kaibigan siya ni Perry, hindi ba? Ngumiti lang ako noon, Kuya Bono. Hindi ako nagsalita. Pumasok ako sandali sa kwarto upang mag-ayos. Hindi ko kasi alam noon kung ano ang itsura ko matapos akong makipagkutuhan pa sa kapitbahay. Nakangiti si Rexon na para bang wala na sa kanya yung mga nangyari. Sa bagay, ilang taon na rin kasi ang nakaraan mula nung hindi siya ang piliin ko. At ang araw na yun ng December 24, bisperas ng Pasko, ang unang pagkikita namin matapos akong magpakasal kay Perry. Lumabas din ako ng kwarto matapos akong mag-ayos at kaming tatlo ang nagkwentuhan sa salas. 2 araw na daw mula nung dumating siya galing ng England, UK at may dinalaw lang siyang kaibigan sa aming barangay kaya dumaan na rin siya to see me for old time's sake. Mga 1 oras din sigurong kwentuhan, then nagpaalam na siya at hinatid ko siya hanggang sa gate na kahoy na tinalian lang ng kung ano-ano. Noong isara ko ang tarangkahan, nahulog pa yung isang kahoy. Tinulungan ako ni Rexon na ibalik yon. Di ba nasa States si Perry? Narinig kong tanong niya.
Oo, ba't naman di man lang niya may pagawa to? Sabi niya. Natigilan ako at saglit na pasulyap kay Rickson. Napakakinis ng balat niya. Parang mas makinis mga ang mukha niya kaysa sa akin. Okay ka lang ba dito, Sophie? Mahinang tanong niya na parang may something sa titig niya. Oo naman, sagot ko. Maganda ka pa rin, Sophie. Pero mas simple ka yata ngayon kesa noon. Sabi niya sabay sulyap sa lumang duster na suot ko. Gets ko kung anong gustong puntuhin ni Rickson. Gusto niyang malaman kung hindi ba ako nagsisisi na si Perry ang pinili ko at kung masaya pa rin ako matapos ng mahigit 3 taon na naming pagiging mag-asawa ni Perry. Sige, tutuloy na ako. Sabi niya na parang may lungkot sa mga mata niya. Papanoorin ko sana siyang sumakay sa magarang kotse niya pero nataranta ako nung bigla siyang lumingon at bumalik sa tarangkahan. Sophie, kasalanan ba para sa'yo kung i-confirm mo ako sa Facebook? Natulala ako. 2 years na kasi since inad kita, hindi mo pa rin ako kino-confirm. Hindi naman kasi ako lagi nag-Facebook eh. Messenger lang lagi ang gamit ko kasi doon kami nag-uusap ni Perry. Okay. At saka, hindi ko alam na nagpa-add ka. Alam ko maraming nag-add sa akin pero hindi ko kasi sila kakilala kaya hindi ko sila kino-confirm. Pero don't worry, Rexon. Hanapin ko yung friend request mo at i-confirm kita. Apologetic na sabi ko. Thank you. Sabi niyang nakangiti. At saka tumuloy na sa kanyang kotse at ako'y bumalik na rin sa bahay ng biyanan ko. Bahay na luma pa rin at sira-sira at talagang wala pang nabago simula nung mag-abroad ulit si Perry sa Amerika. Bago kami nagpakasal, galing na siya doon. Pero bigo nga siya. Naranasan pa raw niya maging homeless doon nung mag-away sila ng uncle niya kung saan siya nakatira. Si Uncle Jerry na siya ring nagpaaral sa kanya sa college. Hindi lang nagkwento si Perry noon kung bakit nag-away sila ni Uncle Jerry pero ang sabi lang niya, basta, nakakabwisit na siya. Inunawa ko na lang noon, Kuya Bono. Alam kong bakla ang uncle niyang yon at karamihan kasi ng mga bakla ay madiwara talaga. Mitikulosa sa bahay at si Perry ay natural na makalat, burara sa mga gamit niya kaya siguro napapagalitan siya lagi. Ang totoo nakaramdam ako ng bahagyang panliliit kay Rexon nung araw na yun na dumaan siya sa bahay ng biyanan ko. Totoo kasing walang nabago sa bahay ng biyanan ko at masabi ngang nakapag-Amerika si Perry ngunit tipid siya kung magpadala. Wala daw kasi siyang matinong trabaho doon. Nung magpakasal ako sa kanya, Kuya Bono, kasama sa naging desisyon ko ang huwag umasang guminhawa o yumaman. Isa pa, handa nga niya akong ibigay kay Rexon noon dahil inaalala niya ang kapakanan ko. Pero sinunod ko ang puso ko eh. Mahal ko siya at yun lang ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan. Hindi naman kami naghirap, Kuya Bono. Hindi kami sumala sa pagkain o merienda. Nabibili ko ang mga pangangailangan ng anak ko. Pero hindi kami yumaman. Hindi kagaya ng ibang nasa Amerika. Kami ay hindi talaga umasenso. Hindi rin ako nag-demand kay Perry. Never. Sinikap kong makontento sa kung anong meron kami, sa kung anong natatanggap namin mula sa kanya. At sa totoo lang, hindi ko naman sana maaalala na ganun lang ang sitwasyon namin kung hindi lang biglang nagpakita nga ulit si Rickson na parang gustong marinig sa akin na nagsisisi ako sa pagpili ko kay Perry.
Taong 2015 nung makakuha ng green card si Perry. 2017 noong mapetisyon niya kami ng anak namin at hindi naman siguro masama kung umasa ako noon na sa wakas, gaganda na ang buhay namin. Maayos ang trabaho ni Perry noon sa isang pabrika. College graduate siya at ang trabaho niya ay sa Filmco, pabrika yun ng plastic dito sa Patterson City, New Jersey. Nakatira kami sa isang 2-bedroom na bungalow type na bahay, minamortgage ni Perry. Kompleto sa gamit at magandang loob, Kuya Bono. Sa totoo lang, masaya ako noon kasi parang naramdaman ko ang konting karangyaan. Yun daw ang dahilan kung bakit hindi pa naipapagawa ni Perry ang bahay ng magulang niya dahil pinag-ipunan niya ang down payment sa bahay na ito at pagpundar ng mga gamit dahil planado na daw talaga niya ang magiging buhay namin dito. Nagplano siya, Kuya Bono, ng mag-isa at ang mga nadatnan ko dito ay sorpresa daw niya sa akin. Sa totoo lang maligaya ako dahil magkakasama na kami. Maganda pa ang bahay namin daw, hindi siya malaki. Parang middle class area itong sa amin at kung igagala mo ang paningin mo parang wala talagang mahirap. Yun pala, hindi lang halata. Mataas lang pala ang standard of living dito at bawal lang sa komunidad ang bahay na walang pintura. Hindi kagaya dyan sa atin na malagyan lang ng hollow blocks. Kahit hindi naka-finish, pwede nang tirahan at walang pake ang munisipyo kung hindi na-finish ang bahay mo. Dito pala, para masabing kontento ka, kailangan hindi lang asawa mo ang may trabaho kundi pati ikaw na misis niya. Hindi naman ako inutusan ni Perry na magtrabaho din pero naramdaman kong kailangan yon lalo na nung pumasok na sa school si Pijong, ang anak namin. 6 years old na kasi ang anak namin noon at hindi naman libre ang kindergarten school dito. Sa totoo lang, mahal, lalo na kung magko-convert ka pa ng dollar to peso. 8 to 12 ang klase ni Pijong noon at yun ang ginamit kong oras para magtrabaho din. At sa part na ito ng buhay ko, Kuya Bono, ay na-bless ako. Sinuwerte ako dahil nakilala ko si Shelly na siyang may-ari ng parlor and spa na napasukan ko. Mahilig siya sa Asian na trabahador. Walang puti sa spa, 4 na Nepali, 2 Indian, 1 Cambodian at ako ang nag-iisang Pilipino na empleyado niya. Ito ay dahil sa Nepali ang fiancé niya noon. Wala akong experience sa pagtatrabaho sa parlor o spa, Kuya Bono, pero dahil nalaman niyang nursing graduate ako, tinanggap niya ako at pinag-training na lang ng libre. Ang bilis namin naging close ni Shelly kasi hindi sa pagyayabang ay matatas akong magsalita ng English kahit noong high school pa ako. Sabi nga ni Kuya Limon, dapat daw nag-English major na lang ako, hindi na nursing, na hindi ko naman maipasa-pasa ang board exam. Bago kami nagtungo dito, Kuya Bono, nakakahiyaman pero nakatatlong take na ako ng board exam. Yung pangalawa, 1 point lang ang kulang ko, pasado na. Yung pangatlo, lumala. Talagang malayo sa pasadong grado. And as I was saying, naging best of friends kami ng amo ko. Magka-age lang din kasi kami. May time na siya pa ang sumusundo kay Pijong sa school. Nagde-date sila ng anak ko kung saan-saan niya pinapasyal si Pijong. Nag-confide din ako kay Shelly tungkol sa lahat ng napapansin ko kay Perry simula nung dumating kami dito. Ang laki kasi ng pinagbago ng ugali ni Perry talaga, Kuya Bono. Sobra akong nanibago sa kanya. Hindi na siya yung dating makulit, pilosopo na malambing. Pinagdudahan ko pa nga siyang nagda-drugs noon, Kuya Bono, kasi may time na panggabi siya hanggang madaling araw sa factory. Naisip ko na baka gumagamit siya para hindi antukin. Kinakabahan din ako kapag magigising ako sa madaling araw at mahuhuli ko siyang gising pa at nakatitig sa akin.
Lahat ng ito kinukwento ko kay Shelly. Tinanong ako ni Shelly noon kung nagiging violente daw ba si Perry. Sabi ko hindi naman. Lagi lang tahimik at seryoso. At parang may pader sa pagitan namin. Noong masira naman ang relasyon ni Shelly at Ram, ang kanyang fiancé na Nepali, ay ako naman ang naging crying shoulder ni Shelly. As in talagang naging sobrang close kami ng aking among Amerikana, Kuya Bono. Si Shelly, Kuya Bono, ang bumago sa stereotype kong pananaw noon tungkol sa mga Amerikana. Akala ko silang lahat ay strong, moderna, palaban. Parang tayo lang din pala sila. Meron ding mahina, conservative o laid back at isa na doon si Shelly. Lumaki daw siyang nabubuli. Hindi nga daw siya nakapag-college at hanggang senior high school lang inabot niya. Hindi siya maganda, Kuya Bono, kaya nga nagpatayo pa siya ng parlor at spa para daw maboost ang self-esteem niya. Pero nung makilala niya si Ram na isang Nepali, binaliwala niya ang physical na appearance dahil kahit gwapo si Ram, naniwala siya na mahal siya nito. Yun pala, sa Nepal ay uso pa ang arranged marriage at dati nang may nakalaang babae para kay Ram na dapat niyang asawahin o pakasalan. Nagpunta pa si Shelly noon sa Nepal, Kuya Bono. Muntik nga din ako makasama noon pero wala siyang mapagkakatiwalaang mamamahala sa spa kundi ako, kaya't hindi na lang niya ako isinama. Sinubukan daw niyang kausapin ang parents ni Ram pero walang nangyari dahil halos hindi siya hinarap ng pamilya ni Ram. Umuwi si Shelly na luhaan. Na-depress siya, Kuya Bono, ulit. Nung time na yon, hindi siya nagpupunta sa spa. Nasa bahay lang niya siya pero minuminuto ay tinatawagan niya ako sa face call. Sincere ako sa friendship namin ng boss ko, Kuya Bono, at kung may magagawa lang sana ako para tulungan siya noon ay ginawa ko na. Nagkaka-chat na din kami ni Rexon noon. Actually, madalas at naikukwento ko sa kanya si Shelly. Sabi sa akin ni Rexon, sabihin ko raw si Shelly na magbakasyon sa ibang lugar na malayo sa New Jersey at yun ang naipayo ko naman bigla kay Shelly. Ang sabi ko, why not spend a month of vacation somewhere else, somewhere far, somewhere new to you? Napatitig siya sa akin sabay sabing, Philippines? Sagot ko naman, yes, why not try my country? November 2019 nung magpunta ng Pilipinas sa Shelly, siya lang mag-isa. December 6, 2019 nung may madiskubri ako tungkol kay Perry, Kuya Bono, na halos ikaguho ng mundo ko. Gabi noon, pasado alas 10, nasa kusina ako, naglilinis at nauulinigan kong parang may kaaway si Perry sa cellphone niya. Maya-maya, kumalabog biglang main door. Humangos ako para tingnan kung anong nangyari pero kasunod nun ay narinig ko ang makina ng kotse ni Perry. Then nagliwanag sa lawn dahil sa papaalis niyang sasakyan. Tinanaw ko siya sa payat na bintana sa tabi ng pinto. Kasing taas din ito ng pinto. Pero napansin kong may umiilaw na cellphone sa tabi ng garahe. Lumbas ako upang tingnan kasi baka kay Perry yun. At bago ko damputin ay nakita kong tumatawag si Uncle Reggie, ang tito ni Perry.
That time, Kuya Bono, ay mahigit 2 taon na kami dito sa New Jersey pero never ko pang na-meet si Uncle Reggie. Sinagot ko ang tawag niya para sabihin sanang nahulog ni Perry ang phone niya pero kaka-slide ko pa lang ng accept call ay narinig ko kaagad ang boses sa Uncle Reggie at ang sabi, "Utang mo ang lahat kay Brandon Perry. Lahat! Hindi ka magkaka-green card kung hindi dahil sa kanya kaya huwag kang ingrato. Puntahan mo siya. Kailangan ka niya." Hello, Uncle Reggie. Si Sophie po ito. Nahulog yata ni Perry ang phone niya. Nagmamadali po siyang umalis eh. Sabi ko pero walang sumagot sa kabilang linya hanggang sa tut-tut-tut na ang narinig ko. Pero kasunod nun, Kuya Bono, ay nanlambot ang tuhod ko. Napaupo ako sa damuhan sa lawn. Ang tanong ng isip ko, sino si Brandon? At paanong siya ang dahilan kung bakit nagka-green card ang asawa ko? Sa puntong ito, Kuya Bono, ay gusto kong humingi ng paumanhin sa mga kinilig sa kwento ko noong 2012. I know it was like a movie, a romantic love story, giving a dramatic note to the kulay yellow, which means happiness. I was in my early 20s nung sulatin ko yun at gutom ako sa romantic relationship kaya nga ipinaglaban ko pa si Perry eh. Alam ko din na marami ang humanga sa inyo kay Perry because of the image that I made you imagine of him. Well, guwapo naman talaga si Perry, moreno, brown. At dito sa Amerika, if you have that color of skin, lapitin ka ng mga puti. Lalo na sa panahon ngayon, gusto na nila ang black people pero I believe na mas prefer nila ang brown. Nahihirapan na rin ako ngayon, Kuya Bono, na kapain sa puso ko yung kilig na nararamdaman ko noon, yung kilig na naikwento ko sa inyo nung part 1 ng kwento ko. Pinakinggan ko actually ulit bago ko simulan ng part 2 and yes, I really find it now difficult to feel those kilig feelings again. Wala na. At isa ako sa mga magpapatunay sa katotohanan na lumalamig talaga ang dating mainit na pag-iibigan. But it is not because may kasalanan sa akin si Perry, kundi dahil nagkakaedad na kami. We were no longer on our 20s at 13 anyos na ang anak namin. Noong mga unang 5 buwan ko pa lang dito, napansin ko na kaagad na iba na si Perry. Naging seryoso siya at ramdam ko na parang may nililihim siya. Parang may pader nga sa pagitan namin. Kapag kasi may kausap siya sa phone, lumalabas pa siya sa lawn o sa likod ng garahe. Pagbalik niya ng bahay, nakasimangot siya at maririnig ko sa kanya ang salitang, "Kung madali lang talaga maghanap ng trabaho, lalayasan ko ang pabrikang yan." Na parang sinasabi niya na ang dahilan ng stress niya, Kuya Bono, ay ang trabaho niya. Nung marinig ko ang mga binitawang salita ni Uncle Reggie dahil sa pagsagot ko sa phone ni Perry, na-curious ako kung sino si Brandon at bakit malaki ang utang na loob ni Perry sa kanya at kung hindi daw dahil kay Brandon na hindi magkakaroon ng green card si Perry. 2 gabi akong naghintay ng tamang timing para makausap si Perry.
Ito Kuya Bono ang sitwasyon ko noon. Ramdam ko na may pader sa pagitan namin ni Perry at may takot ako sa kanya. Sabi ko nga sa iyo, hindi na siya kagaya noon. Dati makulit siya, malambing, pilosopo. Dito, seryoso siya at laging nakasimangot. Mag-asawa kami, oo, pero natatakot akong magkamali, Kuya Bono, kasi paano kung magkaproblema kami? Paano kung mag-away kami? Saan ako tatakbo? Nasa Pinas si Shelly at liban sa kanya alam kong wala nang ibang sasaklolo sa akin pag nagkagulo kami ni Terry. O Kuya Bono, malaki ang takot ko noon sa asawa ko. Ayokong magkamali. Kaya nga 2 nights pa bago ako nagkalakas loob na tanungin siya tungkol kay Brandon. At ang sabi niya, okay, umupo ka at magpapaliwanag ako. Alam ko kasing hindi ko habang buhay maitatagos ko sa'yo kaya sige, pag-usapan na lang natin to ngayon. Alam mo yung pakiramdam ko, Kuya Bono, na parang boss ko siya at kailangan kong makinig mabuti dahil baka later on ay tatanungin ako kung anong naintindihan ko sa paliwanag niya. Ganon ang pakiramdam ko noon. Kaya naman nakinig ako mabuti, Kuya Bono, sa kanyang paliwanag. Matikas na ulit ang pangangatawan ni Perry noon. May gym kasi sila sa pabrika. Nung magsimula siyang magsalita, pumwesto siya na parang boss. Yung posture niya matikas, matatag. Pero habang nagtatagal ay lumalambot siya. Nawawala sa ayos ang pag-upo niya hanggang sa hindi niya na napigilan ng umiyak sa harapan ko. Sa kalagitnaan ng kanyang kwento, hindi ko malaman kung mandidiri ako o masusuklam sa kanya. Hindi ako nagsasalita habang nagkukwento siya. Nakikinig lang ako. Napaluha din ako pero pagkatapos nun ay siya na rin ang umiyak. Hagulhol, Kuya Bono, as in yung matatag niyang balikat ay yumugyug dahil sa pag-iyak niya. Ikinasal siya, Kuya Bono. Pero ako ang una niyang pinakasalan. Wala kasi siyang binago sa mga papeles niya nung bumalik siya dito kaya nakapagpakasal pa rin siya sa isang lalaki. Si Brandon nga, na gay at kaibigan ng Uncle Reggie niya. Legal ang kasal ng same-sex dito at gaya din ng babae at lalaki. Kung ang isa ay US citizen, mabibigyan din ng green card ang asawa niya. Umiyak si Perry dahil sa awa niya sa sarili niya at sa amin. Nasali pa rin sa paliwanag niya si Rexon na hanggang noon pala ay nakakausap pa rin niya sa messenger at parang sinusukat pa rin siya. Walang matinong trabaho si Perry dito noon pero dahil kay Brandon ay napasok siya sa pabrika dahil kaibigan ni Brandon ang isang anak ng may-ari. Hindi ko matanggap nung una, Kuya Bono, na hindi lang nakipagrelasyon si Perry sa bakla kundi nagpakasal pa. Pero nung bago niya kami i-petition, divorce na sila ni Brandon. At akala niya wala na sila na si Brandon kasi may bago na si Brandon. Kaya lang naghiwalay sila nung bago niya at nung nandito na kami ay si Perry ulit ang kinukulit niyang bumalik sa kanya. Then si Uncle Reggie pinipilit si Perry na pakisamahan ulit si Brandon. Nung gabing yun na biglang umalis si Perry na walang paalam at nahulog pa niya ang phone niya. Pumunta pala siya kay Brandon pero nag-away sila at may nagawa siyang masama kay Brandon. Ang sabi ni Perry noon, "Anumang oras, Sophie, may darating na pulis dito o sa pabrika at aarestuhin ako." Kalmado pa siya nung sabihin niya ito. Parang hindi siya natatakot makulong.
Akala ko magiging okay kayo ni Pijong dito. Akala ko makakapamuhay tayo ng payapa dito, pero parang nagkamali ako. Dito na siya nagsimulang lumuha, Kuya Bono. Wala akong ibang pangarap kundi ang mabigyan kayo ni Pijong ng magandang buhay. Yung buhay na hindi pagtatawanan ni Rickson. Nagkamali ako ng hakbang. Nagipit ako, nabulag, nakokonsensya. Hindi ko na alam kung paano kita pakikitunguhan dahil sa tinatago kong sikreto. Sophie, sa gabi, pinagmamasdan kita. Napaka-inosente mo, napakabuti mo. Pero yung nagawa ko, alam kong hindi yun patas sa'yo. Sophie, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang mangyari to. Sa part na ito siya humagulhol na, Kuya Bono. Ako naman wala akong makapang-awa para sa kanya noon dahil na-shock ako sa nalaman ko. Plus, natatakot ako sa sinabi niyang anumang oras ay may darating na pulis at ikukulong siya dahil sa nagawa niya kay Brandon. Nakayuko siya noon umiiyak. Iniwan ko siya ng walang imik. Pumasok ako sa kwarto ni Pijong at humiga sa tabi ng anak kong noon ay mahimbing na ang tulog. Napaluhan na ulit ako dahil sa takot na nararamdaman ko. Hindi ko na malayang nakatulog ako at paggising ko pasado 3:00 na madaling araw, pumasok ako sa kwarto namin ni Perry. Tulog na rin siya. Kinuha ko lang ang phone ko. Bumalik din ako sa kwarto ni Pijong tsaka ako nag-chat kay Shelly. Naka-online siya noon pero hindi siya nagre-reply. That time, Kuya Bono, ay mahigit 1 linggo pa lang si Shelly dyan sa Pilipinas. At huling update niya sa akin ay nasa Boracay na siya matapos ng 4 na araw niya sa Maynila. Kailangan ko ng peace of mind noon, Kuya Bono. Kailangan ko ng tulong na alam kong si Shelly lang ang makakapagbigay. Wala akong kamag-anak dito sa Amerika. Si Uncle Reggie nga sana, uncle ni Perry, pero alam kong wala sa akin ang simpatya niya kundi na kay Brandon na kaibigan niya. Kinabukasan nagising ako, wala na si Perry. Pumasok na sa trabaho niya. Nagluto ako ng breakfast namin ni Pijong, then hinatid ko na siya sa school niya, tsaka ako dumiretso sa parlor and spa. 11:00 pasado ng umaga, may dumating na pulis sa spa. Pulis na nagsabing inaresto na nila si Perry sa pabrika at kung gusto ko na makausap ang asawa ko ay pumunta na lang ako sa police department. Nagpunta naman ako, Kuya Bono, at nadatnan kong ini-interrogate si Perry. Hindi niya alam na nandun na ako. Umiiyak si Perry sa harap ng mga pulis at sinabi niyang hindi niya na kinakaya ang mga ginagawa ni Brandon sa kanya. He was treating me like a dog. I could have killed him for that and perhaps you could do the same if you were in my situation. Sigaw niya sa mga pulis habang nakaposa sa mga kamay ng asawa ko. Noon ay napaluha ako, Kuya Bono. Noon pa lang ako nakadama ng matinding awa para sa asawa ko. Hindi na ako nagpakita sa kanya nung oras na yon. Bumalik ako sa spa at kinagabihan pa lang, nung kasama ko si Pijong ay dinalaw namin si Perry. Mas grabe ang iyak niya noon dahil sa matinding pag-aalala para sa amin ni Pijong, pero ang sabi ko sa kanya, so far, ito pa lang naman ang unang matinding pagsubok sa atin eh. Kaya natin to. Kaya natin to. Ibigay mo na lang sa akin ang number ni Uncle Reggie. Baka sakaling matulungan niya tayo. Hindi tayo lalapit sa kanya. Lilitisin pa naman ang kaso ko at pakiramdam ko, hindi ako magtatagal dito. Hinawakan ni Perry ang kamay ko noon tapos napangiti siya. Na-detain man ako ngayon. Parang nakakulong na rin pero mas maganang dibdib ko ngayon. Parang nakalaya ako sa pag-uusig ng konsensya ko matapos kong sabihin sa iyo yung sikreto ko. At sana nga, Sophie, mahal,
Sana naunawaan mo ako at sana mapatawad mo ako. Pero nasa ibang bansa tayo. Wala tayong kakampi dito at kung mag-aaway pa tayo, ano mangyayari sa atin? Si Pijong ang maapektuhan. Kaya magpakatatag na lang tayo. Lalo na ikaw. Sabi nila Kuya Bono, blood is thicker than water. Inasahan ko talaga nakakampi si Uncle Reggie sa pamangkin niyang si Perry pero hindi niya ito ginawa. Hindi naman niya diniin. 2 beses kong nakita si Uncle Reggie sa hearing pero hindi siya nagsalita. Noong mahatulan si Perry ng 10 years of imprisonment, nakita kong si Uncle Reggie pa ang nagtulak ng wheelchair ni Brandon nung palabas na sila ng korte. Yes, Kuya Bono, nakakulong pa rin si Perry ngayon kaya dito sa aming bahay ay dadalawa lang kami ni Pijong. Last year nandito sina Mama, Kuya Limon at Andrar. O Kuya Bono, nagkabalikan sina Kuya Limon at Andrar. May anak na nga sila eh. Anak ni Andrar sa isang surrogate mother na taga Thailand. 3 months na silang nagstay dito kaya't naribago na naman kami ni Pijong noong umuwi si Mama sa Thailand. Si Papa naman masaya na sa piling ng bago niyang asawa. May mga anak na rin daw sila. Ako naman, nasanay na maging superwoman. Para akong single mom pero malaki ang pasasalamat ko dahil mabait at matapang din si Pijong. 13 years old na siya ngayon, Kuya Bono, at masyado siyang nahilig sa martial arts. Kasi nung una, nabubuli talaga siya sa school niya at ngayon, wala nang nakakakanti sa kanya. Maton ang anak ko, Kuya Bono, pero hindi siya nagmana sa pagiging burara ng papa niya. Masinop siya sa bahay at siya actually ang tagalinis ng bahay, taga-alaga pa ng mga halaman ko. May mga barkada din siyang Asian, sina Choi na Chinese at Wat na Taiwanese, at magkakasundo sila. Lalo na sa disiplina sa bahay. Sila man dito ay nag-iiwan ng sapatos nila sa labas ng pinto. Si Shelly naman, Kuya Bono, ay may asawa ng Pinoy, taga Ifugao, at doon na sila nagbahay. Nakilala niya ang Ifugao nung mamasyal siya doon. 2 ng anak nila at napakadalang umuwi dito ni Shelly. Ako na ang na-assign niyang manager at ako ang nagdedeposito sa bangko niya dyan sa Pilipinas ng buwan ng kita ng parlor and spa niya dito. Sabi ni Shelly, she's living her life, the happiest she never expected. Dito daw kasi sa States ay puro depression halos ang naranasan niya kaya hanggat maaari ay ayaw niya nang bumalik dito. Uli lang lubos na kasi si Shelly, Kuya Bono, at ang nag-iisang kapatid niya ay nasa Russia naman kaya wala daw talaga siyang dahilan para umuwi dito. 5 taon na si Perry sa kulungan, Kuya Bono. May 5 taon pa at iyon ang hinihintay naming mag-ina. Ang mabuo muli ang aming pamilya. Dinadalaw namin siya regularly kasi malapit lang naman ang Trenton dito sa Patterson. Mahigit 1 oras lang ang biyahe. Dati ay weekly namin siyang dinadalaw pero sinabi niyang bawasan namin. Hindi daw siya pwedeng mag-demand ng oras sa amin dahil ayaw niya nang maging istorbo at pabigat pa dahil hindi naman siya nakakatulong sa pamilya. Okay naman daw siya doon at nakikita ko naman sa katawan niya na okay siya. Kung hindi lang sa uniform nilang kulay orange ay maayos pa rin sana siyang tingnan kasi hindi naman niya pinababayaan ang sarili niya. Minsan nga ay nabiro pa siya ni Pijong, bakay daw pala sa kanya ang orange. Ang sagot ni Perry ay, hindi yellow ang bagay sa akin. Mabilis siyang sagot sabay tingin sa akin. Well, again mga kapuso or mga kahugod na ngayon, salamat sa pagtangkilik nyo sa aking kwento noong 2012. 12 years na rin ang dumaan and yes, I'm a different person now. At alam ko din na hindi ko na kayo napakilig ngayon kasi iba na ang estado ng buhay ko.
Nasa estado na ako ngayon ng pag-maintain na maging matatag at buo pa rin ang aking pamilya kumpara noong naghahanda pa lang kami para bumuo ng pamilya. It's entirely a different story now. Pero kung bibigyan mo pa rin ng title ang kwento ko na related sa kulay, Kuya Bono, siguro choose purple na lang. Hindi lang dahil sa purple ang motif nung kasal namin ni Perry, kundi may mga nag-define din na purple is a color of women's strength. Yung babae ka pero lumalaban sa hamon ng buhay, and that's me. Hindi pa rin kami mayaman, Kuya Bono, pero may ipon naman na kahit papano, in dollars plus, napapaaral ko ang anak ko and thanks God dahil conservative Asian sa mga friends niya. Matipid kasi ako, Kuya Bono, kuripot. Kasi nga hindi ko nakakalimutan ng mga paghihirap namin noon, lalo na nung bata pa ako. Yung pagkamatay ng Lolo Ignacio ko at Lola Mirang ko dahil sa kawalan ng pera, ang mga yon ang dahilan kung bakit sinisiguro kong nadadagdagan buwan-buwan ang savings ko. Hindi pa kami nakakauwi ng Pilipinas mula nung dumating kami dito noong 2017. Kung yung ibang balikbayan, akala mo celebrity kapag darating dyan sa Pilipinas, ako siguro baka nakatsinelas lang kung uuwi ako. Sa totoo lang, walang nagbago sa akin, Kuya Bono. Never akong yumabang. Baka nga mas naging humble pa ako dahil sa lesson ng buhay na natutunan ko dito. And isa pa, ano ba naman kasi ang pwede kong ipagyabang? At kung magkikita ulit kami ni Rexon, magpapaka-humble pa rin ako. At itataas ko lang ang noo ko sa kanya kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagsisisi sa desisyon kong pakasalan ang asawa ko. Okay lang kami, Kuya Bono, but I believe na mas magiging okay kami 5 years from now. Meantime, hanggang dito na lang muna at muli, maraming salamat sa pagtangkilik sa aking kwento. Gumagalang, Sophie. Kahugot na Sophie, una sa lahat maraming salamat at sa mga kahugot at talagang pasensya na kayo kung napakaingay ng ating audio ngayon kasi kailangan talaga nating i-upload sa araw na ito, hindi dapat abutin ito ng Mayo sapagkat yan ay pangako natin kay Sophie and thankfully Sophie understands na ganito ang paligid natin, maingay talaga with all the animals around. At sabi ni Sophie ay namimiss nga daw niya yung ganitong environment. Well, I do hope you enjoyed it, Sophie. At ang masasabi ko sa iyong kwento, well, hanga ako sa iyo. Like before. And ang iyong kapalaran ay nagsisimbolo talaga ng isang normal na tao. And I'm really so happy and saluting you so highly sa pagtanggap ng mga negatibong parte ng buhay mo, pati yung hindi mo pagkakapasa ng ilang ulit sa board exam. You're so humble and tinetest ka pa rin ngayon and parang nakikita ko na pagdating ng araw ay matatanggap mo yung big bang ng reward para sa'yo. Maraming salamat din sapagkat hindi ka bumitaw. Napakalalim mo sapagkat matapos ang nagawa ng asawa mo ay kumapit ka pa rin. Na ipakita mo sa amin, na iparamdam mo sa amin yung totoong damdamin mo nung malaman mo yon that you hated him, hindi ka naawa, and that's but natural. That's being human. You're really a tao, kahugot na Sophie, kaya naman saludong-saludo ako sa'yo. We love you, and again, thank you so much for the update, and we actually expect na may part 3 ang kwento mo, maybe 5 years from now. We pray for the best para sa'yo at sa pamilya mo, Sophie, and again, thank you so much. 20 sa ating mga shoutout. Unahin natin si Lenore Bichayda Tusi.
Shoutout sa Tusi family from Dilasag, Aurora. Maraming salamat, Lenore. Mark Jacob M. Vargas, pa-shoutout pati na rin sa pinsan ko na si Aldrin Monterosa. Laging nakikinig pag night shift. Best ang mga story. God bless and ingat lagi. Thanks a lot, Mark Jacob. Joe Gumaru, pa-shout Kuya Bono sa mga naghihintay ng part 2 ni Kahugot na Sophie dito sa Santa Maria, Isabela. Thank you, Joe. Moises de la Cruz, pa-shoutout from South Korea at kay Ma'am Ella Corcuera at sa partner niyang si Joseph Aspurias. May partner pala si Ella na hindi ikaw, Moises. Akala ko naman special someone mo si Ella, Ma'am Ella. Well, hindi natin alam yung kwento. Baka pwede mong i-share yan, Moises. Kasi napansin ko mula noon ay lagi mong binabati si Ma'am Ella Reyes Corcuera. Akala ko someone special mo siya. Yung pala meron siyang partner. Mali pala ako sa aking akala. Anyway, Adig Ignacio of Sampaloc, Cabanatuan, Isabela, shoutout to you. Karen Sapphire, Kimau, Kapuyan, pa-shoutout ko yung lahat ng abangers dito sa Hong Kong. Ruth Lumitap Kimau, Christy Baluang, Mia Rufino Baluang Olaw, Jeff Shena Sharon at Ate Marife Encolyado. Salamat Karen Sapphire, Kimau, Kapuyan at sa lahat mga kahugot natin dyan sa Hong Kong. Aldrin Panuncio Astrera, pa-shoutout po kay SK Lenore Betchay Datusi at sa lahat ng SK officials at sa lahat ng mga kabataan dito sa aming barangay Masagana, Dilasag, Aurora Province. Thanks a lot, Aldrin. Jocelyn Pasqua, pa-shoutout sa mga kabataan sa aking purok na gumagawa ng Kariton Float para sa aming parada bukas. Pinangungunahan ng aming SK Kagawad na si Crisel Beroy at good luck sa aming candidate ng Mr. Queen, Dan Rio Ubasa. Kaya mo yan. And Julian M. Pineda, pa-shoutout Kuya Bono, always listening here in Changhua, Taiwan. That's a lot, Julian Espial Apri. Pa-shoutout Kuya Ditoy Lumpia Rapper Gataran, kadagiti kaduak nga kumparek ni Jomer, Steve, Ronron, ken ni Robert. Espial Apri, salamat sa iyo. Carol Tungpalan Batugal, shoutout to you. Ganun din kay Azel Oirevlis Silverio, okay? Binaliktad lang. Shout out to you sa Hong Kong, Susan Aquino Galievo Biernes. Keep it up, God bless you and your family. Shout out to you, Susan Aquino Galievo Biernes. Xavier Payne Blitzer Idmilao, shout out to you. Ash Kabasi, shout out to you. Lynn Antonio Tolosa, shout out po. Always abangers here in Hong Kong. Maraming salamat, Lynn. Erna Linda Evangelista, shout out to you from Hong Kong also. Eleanor, wow, finally pa-shout ko yung Bono from Tinok. Eleanor, maraming salamat. Ani Solano Tobias, finally ko yung Bono, bangers here in Hong Kong. Hello sa mga kahugot, kumusta kayong lahat dyan? Maraming salamat talaga mga kahugot natin dyan sa Hong Kong. Ganun din sa Taiwan at iba pang bahagi ng Asia at iba pang mga OFW sa lahat ng panig ng mundo na tumatangkilik sa ating mga channel. Shout out sa inyong lahat. Ngaon labas na. Mared Buenso Sueso, excited ako sa part 2 ni Ate Sophie. Waiting. I do hope that you're satisfied. Pasensya na lang talaga sa pangit na audio. Michael Bulaw Daluping, pa-shout ko Bono kina Mike Adrelix at Catriona Mitch dito sa Midland ng Baran, Tabuk City. Lani Balinan, Lagitan Bakay. Yay, finally I can't wait na ko yung Bono. Thanks a lot, Lani. Jeff Shena Sharon. This is it. Pa-shout ko yung Bono. I've listened here in Hong Kong from Balbalan, Kangdinga. Pa-shout out na rin sa mga kasama kong adik din sa Dear Kuya Bono. Thanks a lot, Jeff Shane Sharon. Jen Baruga Magulad, shout out to you dito sa Lohas Park, Hong Kong. Kagurangan Gemma Jimenez, good morning Kuya Bono. Always abangers po dito sa Hong Kong. Thank you sa inyo. Phrase Q Bonilla o Bonilla. Excited kami sa part 2 na story ni Sophie. Stay safe to all, lalo na sa sobrang init ngayon. Kuya, baka pwede po mabanggit na rin na may job fair po ang Dole Region 2 sa piling lugar bukas. Baka po may maghanap ng work sa mga kahugot natin. Meron po medical mission at iba pa. Mabanggit na lang po, salamat. No problem. I-check po natin ang 122nd Labor Day, 50th Year of Labor Code, May 1, 2024. Job fair, saan ba ito?
Community Center, Centro City, Ilagan at Robinsons Mall, Santiago City. Dito sa Isabela yan, sa Nueva Vizcaya naman, Amungan Hall, Provincial Capital, Bayumbong. Sa Quirino naman ay Provincial Gymnasium, Cabarugis. At dyan sa Batanes, Ivana Gymnasium, Sabdang Gymnasium at Itbayat Gymnasium. So yun lang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Batanes, Cagayan Valley ito. Job fair, medical mission sa mga naghahanap ng trabaho. Bukas yan, May 1. Mga kahugot, don't forget. And again, Phrase Q Bonilla, maraming salamat. Miracle Joy Baracao Carillo ng Taguban, Alicia Isabela, shout out to you. Maraming salamat sa suporta. And then get well soon. Melvin Espirito, pa-shout Kuya Bono, idol from Santa Teresita, Cagayan, waiting po sa part 2 ni Ma'am Sophie, Kuya Bono. Yung kaibigan pala ni Miracle Joy Baracao Carillo na nakikinig daw sa atin, nakalimutan ko ang pangalan. Shout out to you, you know who you are. Maraming salamat. Mylene, kumusta Kuya Bono? Pa-shout po dito sa Repulse Bay, Hong Kong. Always nag-aabang ng upload mong story. Thanks and God bless. Albert Inumbon, Ngaluban. A blessed morning Kuya Bono, pa-shoutout po lagi kami nakaantabay sa mga bagong upload na story. Abangers mo here in Alfonso Lista, Ifugao. Yamgal Odilot Crizel, pa-shoutout po here OFW in Kuwait. Hi to family Nimes Lagmay, family sa anak ko CJ at Brent sa lahat ng taga Paniki, Bagabag, Nueva Vizcaya. Thank you and God bless. Ivy Basa Martinez, shout Kuya Bono, lagi ako nag-aabang ng bagong story here in Saiwan, Hong Kong. Nakakatanggal ng pagod at stress pag nakikinig sa programa mo. Thank you and God bless you to Ivy Martinez. Rowan Husto, Zuprok Lopez, always listening here in Kuwait from Benito Sullivan. Pakishoutout po family Corpus at sa laging nakaabang na BFF ko, Catherine Domingo from Israel. Maraming salamat Rowan at sa yung BFF ni si Catherine. Elizabeth Abonberry, wow, thank you. Since nag-play ulit ang part 1, inaabangan ko na talaga ang part 2. Story ni Sophie, shout out to you, Elizabeth Abonberry. Jelmar Bareng, shout out to you. Dito naman sa Taiwan. Thank you, Jelmar. John Ray Pilpiling, shout out to you, Bono, na naghihintay ng part 2 ng story ni kahugot na Sophie. Lilibet Balinsan Sabado, shoutout po yung Bono sa anak ko na si Kerwin Angelo at sa Balinsan and Sabado family ng Minagbag, Quezon, Isabela. Rems Amistad ng Hong Kong din syempre. Take care po, shoutout po sa lahat ng nakikinig always sa bangers sa lahat ng channel mo. Thanks a lot, Rems. Dengpot CHN, shoutout to you at panghuli, Braytot Dion or D1. Ang tagal ng mga story Kuya Bono, nakakainip pag-wait. Nawawalan na ako ng libangan. I do hope you enjoyed this one. Braytot. And again, pasensya na sa maingay na audio. Okay? This will not happen again mga kahugot. I promise you that. Nakakomit lang talaga tayo kay Sophie that hindi aabot ng Mayo ang kanyang kwento. So pinilit natin. And again, sorry for the noise. At maraming salamat ulit sa pag-antabay at paglalaan ng oras sa ating programa. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.